Hindi lahat ng liham ay gawa para lang kiligin ka. Minsan, sa likod ng matatamis na salita, may tinatagong masakit na katotohanan. Ako si RJ at ito ang kwento ng lihim sa likod ng isang liham. Welcome sa Kwento PH, kung saan ang bawat salita ay may sigaw at ang bawat kwento ay may kirot. Kung gusto mong marinig ang mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsimula ang lahat nung lumipat ako sa bagong boarding house sa Maynila. Doon ko siya unang nakita, si Angela. Tahimik, mahiwaga, at palaging may hawak na ballpen at papel. Tugon ni Angela, "Writer ako. Mahilig akong sumulat ng mga liham kahit walang padadalhan." Tugon ni RJ, "Bakit ka sumusulat ng liham kung walang makakabasa?" Tugon ni Angela, "Mas madaling magsulat sa papel kesa magsabi sa tao." Walang husga. Mula noon, mas naging malapit kami. Lagi kaming magkasama. Parang hindi ako sanay kapag hindi ko siya nakikita. Isang araw, iniabot niya sa akin ng isang sobre. Tugon ni Angela, "Buksan mo lang yan kapag kailangan mo ng katotohanan." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Inilagay ko sa bag ko at hindi ko na ulit binuksan. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti napansin ko ang pagbabago sa kanya. Madalas siyang tulala, parang may bumabagabag. Isang gabi, hindi na siya bumalik sa boarding house. Nawawala siya. Pinuntahan ko ang mga lugar na paborito naming tambayan. Wala siya. Nagtanong ako sa mga kakilala niya. Sabi nila, matagal na raw siyang hindi nakikita. Hanggang sa may dumating na balita, may babaeng natagpo ang walang buhay sa isang abandoned building malapit sa amin. Hindi ko kayang paniwalaan. Kinabukasan, bumalik ako sa boarding house. Doon ko naalala ang liham na ibinigay niya. Nang binuksan ko ito, nanginginig ang kamay ko. "Mahal kita, RJ, pero may dapat kang malaman. Hindi ako totoo. Hindi ako totoong nandyan. Ako ay alaala lamang ng nakaraan mo. Isang bahagi ng sarili mong iniwan mo matapos ang aksidente. Hindi mo matanggap ang pagkawala ko. Kaya nilikha mo ako ulit sa isip mo. Patawad kung kailangan ko nang umalis muli. Pero oras na para bumalik ka sa realidad." Tugon ni RJ, "Hindi ako makagalaw. Lahat ng alaalang magkasama kami lumalabo. Ang mga litrato, wala siya. Ang mga kakilala ko, hindi siya kilala. Ako lang ang nakakakita sa kanya. Nabura ang lahat. Si Angela ay ako rin." Sa isang session ko sa therapist, nalaman ko ako si RJ at si Angela ay isang hallucination na bunga ng trauma sa pagkamatay ng aking nobya. 2 taon na ang nakalilipas. Ginawa siya ng isip ko para takasan ng sakit. Tugon ni therapist, "RJ, hindi ka baliw. Trauma lang yan. At ngayon, handa ka nang gumaling." Nakita ko ulit ang sulat. Sa dulo, may nakasulat pang isa. "Kung minahal mo ako noon, mahalin mo rin ang sarili mo ngayon." Hindi lahat ng pagmamahalan ay nagtatapos sa kasalanan. Minsan, sa loob ng sakit, doon natin natatagpuan ang totoong paghilom. Ako si RJ at ito ang kwento ng lihim sa likod ng liham. Kung gusto mo pa ng mga kwentong may kirot at twist, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento PH. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat sa pakikinig.